Ating po pag-usapan sa ngayon ay ang sagot ng Office of the Solicitor General laban sa petisyon ni Bato na huwag ipapatupad ang warrant of arrest laban sa kanya. At titingnan natin ang sagot nila ng OSGI, binasura, binababoy ng Office of the Solicitor General ang constitutional due process na karapatan ng bawat isang tao. Hindi nila kinilala, biro mo dapat ito pa nga ang dapat magdepensa sa mga Pilipino kung nanganganib ang karapatan ng bawat Pilipino na nagsasabi walang sinuman ang maaring kitila ng buhay, maaring arestuhin at maaring kunan ng kayamanan kung walang proseso ng batas. Ang ginagawa nila ay hindi na daw kailangan dahil ito po ay ICC warrant of arrest. Okay, pakinggan natin yan. Meantime, magandang hapon kay Bibot Galagala, ang bago nating member sa ating channel. Ngayon, papalitan natin, magpatugtog muna tayo sa ating kampanya para kay Sara. Hobby, magandang hapon. So, Senador. Hindi ata napasok. Dali lang. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, ito naman ngayon, nadagdag natin ang isang kanta. Tapos, ito yung kanta na binuo ni Alfredo Hicali para sa akin. Ito naman ang Toto Tirador ang pang-title niya. Sa dulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago.
hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Wow! Tirador, Tirador! Tirador! kung dumating man iba, mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Mga ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto Tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Yeah! Tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, Tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Toto Tirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Yun! Salamat!
Okay, diretso na tayo. Nakurbata na muna ako. So, ngayon, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang sagot ng Office of the Solicitor General laban sa petition ni Bato na ITRO ang ICC warrant of arrest. So, discuss natin isa-isa, pero isa lang po ang pinakamatindi dito na nakikita ko na nambababoy ang Office of the Solicitor General. Ang ginawa nila ay binaliwala nila ang tinatawag na due process rights. Ano ba po yung due process rights? Kahit sino kayo, ako, kahit sino basta tao ang pinag-usapan ay may karapatan po sa due process. Ano po yung due process? Sinasabi yun sa English. That is written in Article 3, Section 1. Pinakaunang seksyon ng Bill of Rights, karapatang pantao, ay ang due process. Tanggalin mo man ang lahat ng mga provision sa Constitution, sa Article 3, basta matira lamang ang Section 1, ay sagot na ng Section 1 ang lahat. Sa ating pamahalaan po ay walang sinuman ang makakaltasan ng buhay, makakaltasan ng kalayaan, kakaltasan ng kayamanan kung hindi sa proseso ng batas. So, ang proposition ng Office of the Solicitor General ay pwedeng arestuhin direktamente. Wala nang dadaan-daan kung ano, wala kahit na authentication. Tingnan, i-validate mo kung totoo ba yung warrant of arrest galing sa ICC o hindi. Ayaw ng Office of the Solicitor General. Ang ang kanilang sinasabi ay tinatawag na political doctrine. Ano ba yung political doctrine? Kung treaty ang pag-usapan. Ang political doctrine po sa pag-treaty ang pinag-uusapan ay yun yung karapatan at kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas na makipag-usap, makipag-ayusan at umaksyon sa ibang bansa, kaharap ang ibang bansa o kaharap ang international treaty na kaya niyang gawin kahit anuman na para matupad ang obligasyon ng Pilipinas sa international treaty o sa treaty sa ibang bansa. So ngayon, sinasabi na political question yan. Ngayon, ito lang po ang maibigay ko sa inyo. Doktrina po yan. Walang political question ang maaaring mamamayagpag kung sangkot na ang karapatang pantao. Ano ba yung tinatawag na political question? Yan po yung mga tanong na hindi kayang sagutin ng Supreme Court. Walang kapangyarihan ng Supreme Court na makialam kapag political question. Ibig sabihin, ang isang simpleng political question po ay ganito. Sino dapat maging presidente? Pagbuto-butuhan ng tao, political question yan. Kaya ang binoto ng tao ay hindi pwedeng questionin ng Supreme Court. Maliban na lamang kung may pandaraya sa pagpipili. Ganon po yung political question. Ngayon, ang tanong dito, dahil nakipagkasundo ang Pilipinas noong araw sa mga klase-klaseng treaty, ang tawag kasi sa kasunduan sa international treaty. So, maaaring magkipag-usap ang bansang Pilipinas sa Amerika. Ang tawag doon treaty. Kaya meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika na kung lulusubin ng Amerika, obligado ang Pilipinas na tatakbo, pupunta sa Amerika, magpadala ng ating sariling sundalo at depensa ng Amerika. Ganon din ang Pilipinas, tatakbo din ng Amerika kung may lulusob sa Pilipinas. Yan ang tinatawag na Mutual Defense Treaty. Pero sa gitna lamang po yan ng Pilipinas at saka Amerika. So, ngayon, may klase-klase pong treaty. Ang treaty na pinag-usapan po dito ngayon ay yung Republic Act 1, yung treaty sa Rome Statute. Ang Rome Statute ay tinatawag na batas na ginagawa sa Roma.
Ginawa yan noong July 17, 1998. Pero sumali ang Pilipinas sa Rome Statute noong naging epektibo noong November 1, 2011. At dahil winidraw ito, ang effectivity niya ay hanggang March 16, 2019. Winidraw kasi ito noong March 16, 2018. So, dahil napaloob sa Article 1 to 7 ng Rome Statute na ang sinumang mga bansa na umalis sa Rome Statute ay pagsampa nila ng kanilang withdrawal, meron pa lang isang taon na pwede na palugit bago magiging final ang tinatawag na pag-withdraw. Kaya nga sa Pilipinas, kung withdraw ang pag-usapan, hindi na po tayo member ng ICC mula noong March 17, 2019. So ngayon, nagkaroon po ito ng tinatawag na komplikasyon na ang tanong, may warrant of arrest kasi na nilabas laban kay Digong at ngayon laban kay Bato. Na itong warrant of arrest ay nagsimula ito sa mga krimen kuno na nagawa nila ni Digong na ni Bato noong sa gitna ng November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Sa ang unang mga kasalanan kuno ni Digong ay yung mga namatay sa Davao City. Yun ang tinatawag Davao deaths. Ang kasunod, yung naging presidente na siya, maraming namatay. Maraming namatay pero hindi ko sinasabi na si Bato at si Duterte ang pumatay niyan. Pagkos maraming namatay. May nagkiklaim na umabot na sa 30,000 ang namatay. I said yes, sir. Yes, sir. Ay, Tatapos tirado, yes, sir. Tatapos tirado. yes. Ayan, ang apo ko. Si Bertinito, Wish Bertinito. So ngayon, ang tanong na lang ngayon ay, Tatawid, name ko, boss. okay, I'll just go in my lecture, okay? Ang tanong ngayong pinag-awayan, gusto ng mga grupo ng gobyerno ni BBM, Wait, name ko si, name ko si Boss Tony. si Boss Tony, Yes. Anyway, ulitin ko lang. Ang issue natin ngayon ay kailangan bang ipapatupad ang warrant of arrest laban kay Bato na pinalabas ng ICC na hindi nadadaan sa korte. Natin, korte ng Pilipinas. Yan ang issue ngayon. Ang gusto naman ng Office of the Solicitor General ay diretso na. Aristuhin na kagad. Dakmay kagad si Bato. Ang gusto naman ng grupo ni Bato, pati ako, hindi po pwedeng direkta. Dapat dumaan ka sa proseso. Unang-unang problema, bakit ka didirekta? Sigurado ka ba na valid yung warrant of arrest na binitbit mo o baka sa rekto lang galing yan? Pangalawa, yung nangyari kay Bato, alam mo sino nagbitbit ng warrant of arrest? Si Trillanes. Hindi pwede yon kasi pribadong tao si Trillanes, hindi siya pwede magiging sheriff. Complainant lang siya doon pero hindi siya pwede magbitbit niyan. So, yan lang talaga ang pinaka number 1 na problema. So, wala namang question muna patungkol sa kung may jurisdiction ng ICC sa krimen na nangyari o hindi. Ang ating pag-usapan lamang ay kung ang warrant of arrest na nagresulta sa mga krimen kuno na nangyari ay pwede bang obligado bang Philippines dapat bang Pilipinas ipatupad yan ang warrant of arrest? Dakmain na lang diretso si Bato? Ang aking sagot dyan, ladies and gentlemen, mali po ang Office of the Solicitor General. Ito po, ang enumerate ko lang ang sabi ng Solicitor General. Ang katwiran nila sa gusto nila na ipatupad ang warrant of arrest kahit hindi na tayo membro ay ang Republic Act 9851. Yung batas natin na Republic Act 9851. Well,
Pag-usapan natin ang 9851. Ang Republic Act 9851 ay ginawa noong 2009 na hindi pa kasapi ang Pilipinas ng ICC. At ang Rome Statute naman na bumuo ng ICC ay nagiging final, nagiging batas noong July 17, 1998. Pero hindi magiging batas sa atin kasi kailangan pipirma tayo at kailangan merong tinatawag na pagpayag ng 2/3 group na senador natin. Tatakasing Tirador. hero. Okay? Ang aking apo kasi talagang idol na idol niya ako. Pasensya na kayo. Okay, so ganito. Ang Republic Act 9851, noong ginawa ito ay hindi pa na naging member ang Pilipinas sa International Criminal Court. So ngayon, nung ginawa ito ng 2009, nandoon na yun ang tinatawag na Rome Statute. So ibig sabihin, ay very much aware, alam na mga senador natin noong araw, 2009, at mga congressman na meron ng Rome Statute. Although hindi lang kasapi ang Pilipinas pa. So, pag tiningnan mo Section 15 ng Rome Statute, mababasa mo ang mga nilista na mga treaty na kung saan ay mag-a-apply ang batas na ito. Hindi nakasama dyan ang Rome Statute. So kung hindi nakasama, ibig sabihin, hindi sinama ng ating mga senador. Walang intention sila na isama. Or pwede rin sabihin, dahil hindi pa member ang Pilipinas, ay hindi nila nilagay. Pero that means ay hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na alam na ng mga senador na meron ng Rome Statute. So, dangin sana kung gusto nila isama sa Republic Act 9851 ang International Criminal Court, naglagay na lang sana sila ng kulatilya para sa future application, sasabihin lang, if an International Criminal Court Rome Statute is ratified by the Philippines, then this law shall apply. Hindi nakalagay na gano'n eh. So takbo tayo sa Section 16, nagsasabi na yung provision ng mga revised penal code ay nag-a-apply din. At sa Section 18 naman ito, binigay sa regional trial court natin ang eksklusibo na kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga patungkol sa mga krimen ng crime against humanity, sa genocide, at saka sa war crimes. Hindi sinama, alam mo, pag tiningnan mo ang Rome Statute or International Criminal Court, 4 ang krimen na kinukonsidera nila. Number 1, genocide. Number 2, war crimes. Number 3, crime against humanity. Number 4, crimes of aggression. Ang aggression yung paglulusob ng isang bansa papunta sa ibang bansa, kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine. Kagaya ng ginawa ng US sa Iran. At saka ng Israel sa Iran. So iyan po yung mga war crimes kung crimes against crimes of aggression. So ngayon, bakit naman ang tanong, pag tiningnan mong Republic Act 9851, hindi sinama ang crimes of aggression. Bali 3 ang sinama, no? Ang nakalagay sa batas natin, 3 lamang pinaparusahan ng Republic Act 9851, kundi genocide, war crimes, at saka crimes against humanity. So ibig sabihin, walang intensyon ang ating Kongreso na isama yon. Ang hindi sinama ay ayaw isama. Next,
Sa ating Republic Act 9851, ang sinabi lang ay tatlong krimen, pero hindi sinabi ang procedure kung paano ipapatupad yung mga tatlong krimen pag may kaso na. Therefore, ayon naman kay Justice Leonin, kapag hindi mo sinama sa batas na 9851 ang procedure kung paano ipapatupad yung crime against humanity, ay hindi mo pwedeng gamitin ang procedure ng warrant of arrest para sa Pilipinas. Napakasimple. Well, yan ang sabi ni Justice Marvic Leonin. Sinasabi niya po na ang pagpasok ng bansa sa mga kasunduan sa ibang bansa o sa treaty o sa International Criminal Court ay may tinitingnan na epekto sa kanyang mamamayan. Ang tanong ngayon dyan, nang pumasok ba ang Pilipinas sa ICC, kanya na ba itatali sa kasunduan ng mga mamamayang Pilipino? Yan ang tanong. Maisasali lamang po ang mamamayang Pilipino kung merong tinatawag na due process. At para maisali, kailangan ang tinatawag na due process in legislation. Kailangan i-publish. I-publish muna ng Pilipinas ang batas ng Rome Statute sa Pilipinas para pwedeng itatali ang mga Pilipino sa batas ng Rome Statute. So, ibig sabihin, sa pagkakarecord ko, pagkakaalam ko, hanggang ngayon, hindi pa po na-publish ang Rome Statute, hindi pa na-publish sa Pilipinas. So, kung hindi pa na-publish, actually, hindi pa nga siya pwede magiging, hindi mo siya pwede maipapatupad. Ngayon, ang inaargumento naman nila ng Solicitor General, actually, sa totoo lang, which is also the same as the argument of Marvic Leonin, ay hindi na kailangan magkaroon ng batas na Republic Act 9851 para may ipapatupad ang mga krimen para kilalanin natin ang krimen na nililista sa International Criminal Court o Rome Statute nito. Pero hanggang doon lang kinikilala natin ang krimen at hindi tayo madidiktahan kung paano natin isasagawa ang pagsampa ng kaso, pag-warrant of arrest at pagtatrial. Hindi yan kasama sa pagkakaroon ng obligasyon natin. Ang obligasyon lamang natin is kilalanin natin na may krimen na tinatawag na crime against humanity. So in other words, kilalanin natin ang krimen but we do not recognize the procedure. Iba yung procedure sa pagpapatupad ng krimen at iba yung krimen mismo. Yun ang sinasabi. So ngayon, bakit importante ang procedure? Importante po ang procedure na ibang bagay yun kasi ang karapatan na ng tao ngayon ay nakasalalay. Hindi pwede maibenta ng presidente ng Pilipinas ang karapatan ng bawat isa sa ibang bansa kung walang proseso sa ilalim ng batas ng Pilipinas at iyan po ay sugo ng ating konstitusyon. And because of that, nambababoy ngayon ang Office of the Solicitor General. Sobrang baboy! But hayaan na lang ito arestuhin ang sinumang tao na hindi pa nga na-authenticate ang warrant of arrest. Sobrang baboy. Hindi pa nga nila malalaman kung totoo ba ngayon o gawa lang ng rekto yung warrant of arrest. At sa sistema nito kay Bato, bakit si Trillanes lang may hawak ng warrant of arrest? Hindi dapat ang gobyerno natin may hawak, di ba? So, yan po. Ngayon, dinipinsahan ng ating Solicitor General na si Darlene Berberabi na kailangan daw ipatupad. Bastos. Bastos! Hindi nyo ginagalang ang due process ng bawat mamamayan.
So, ang isa pang punto na hindi man lamang na binabastos nga ng Solicitor General ay ang katotohanan na ang language ng Republic Act 9851 ay may salitang may. May surrender. Instead, the Philippine authorities may surrender. Kung sa Tagalog pa, pwedeng mamili ang Pilipinas na isuko na lang kung sinong akusado o yung suspect sa crimes against humanity. Ladies and gentlemen, kapag nagsalita ang batas ng may, ibig sabihin, binibigyan niya ito ng discretion or choice. So ngayon, may tinatag po tayo na grave abuse of discretion. At kung grave abuse of discretion, yan na ay illegal na po yan. Ibig sabihin, ay aabusuhin nila ni BBM ang diskresyon sa pagpili ay isuko natin si Bato. Pero kung mamili ka na ganun isuko mo, dapat idaan mo sa proseso na maayos, hindi yung abuso. That's as simple as it. So ladies and gentlemen, siguro naintindihan nyo ng puntos na hindi pwede arestuhin karakaraka si Bato kung hindi dadaan ng lokal na korte itong ating pamahalaan o si BBM na kumuha muna sila sa korte ng authority to arrest Bato. Ganun lang kasimple. And as to the other option ay kung ano pang ibiging option na dapat humingi sila ng authority sa korte natin. Ngayon, pinag-usapan din doon na fugitive from justice daw si Bato. Ang tayo ng Office of the Solicitor General, fugitive from justice daw si Bato. Sapagkat Si Bato. ay alam niya na Si Bato. Si Bato. alam niya ni Bato na mayroong warrant of arrest sa kanya galing sa ICC pero tumatakbo pa rin siya. Yan. Ang definition kasi, ang ibig sabihin ng fugitive from justice, alam mo na hinahabol ka ng pinapareport ka sa korte, may warrant of arrest ka, dapat mag-report ka. Kung hindi ka magre-report, tawag sa iyo fugitive from justice. Ang tanong, tama ba ang Solicitor General? Ang sagot, mali. Bakit? Unang-una, wala silang pinakita na kopya kay Bato. So paano malalaman ni Bato na mayroong warrant of arrest? Pangalawa, hindi sila dumaan sa korte natin para naman mapatawag ng korte natin si Bato. Kaya kababuyan ang ginagawa ng Solicitor General natin. Hanggang dyan lamang tayo po ang ating diskusyon at napakaiksi. Naintindihan na ninyo, di ba? Sobrang dali explain. Pinapahirapan lang ng mga natin, kung sino-sino nagpapahirap, si Matibag, NBI, kung sino-sino. Ay, nako. Huwag nyo na pahirapan ng Pilipino. Madali lang po yan pag-usapan. Kung meron na yan, sa tingin ko naman ay baka naman igagalang ni Bato yan. So, si Bato naman, nais ko lang banggitin, bakit siya lumitaw sa Senado? Isa po ang pakay ni Bato kung bakit siya lumitaw. Wala siyang pakay na sumuko. Yan ang katotohanan. Ang pakay lamang niya, lumitaw siya at hopefully sugal. Kung mahuli siya, tapos ng bahay. Tapos lang kanya, kapalaran niya. Kung hindi siya mahuli, magtatago siya. Ganun nga ang ginawa niya. Pero bakit siya lumitaw? Lumitaw lamang po siya para magiging bayani. Magiging bayani ng totoong katarungan sapagkat kailangan ang boto niya pang 13 na boto para manalo ang grupo nila ni Alan Peter Cayetano na magiging Senate President. Kaya nga nakaboto siya. Pagkatapos niya boto, ay sumibat na rin siya. Ganun lamang po ang naging papel ni Bato. Kaya, blessing in disguise. Bakit blessing in disguise? Divine intervention. At, nung pagpataka sa kanya, ay, siyempre, kung ano man ang ginawa kung halimbawa, sabihin natin may sadya, si General Mau Aplasca, na gumawa ng senaryo para makasibat si Bato, iyon ay naglagay kay Mau Aplasca na hero pa rin ng bayan, bayani ng bayan. Kasi hindi nila
na naagapan niya yung paghuli na illegal kay Bato de la Rosa. Ganun lamang po kasimple. Ngayon, bakit kailangan na maagaw? Natandaan ninyo na isang araw, 2 days o 3 days ago, nag-vlog ako. Sinumbong ko sa inyo at nireveal ko sa inyo na ang grupo ni BBM ay may balak na ipahabain ang kanilang termino. Magiging plus 3 years. Pati mga congressman para pumayag sa plano niya na babaguhin ang constitution, dagdagan din ng 3 taon na wala ng election ang mga congressmen. At dagdagan din ng 3 taon ang mga senador na hindi na sana matitigil na, last term sila. So dagdagan para pumayag ang lahat na bubuo sila, mag-joint meeting sila at magdeklara ng Constituent Assembly. At kung may Constituent Assembly na, sila na ngayon ay gagawa ng panukala sa pagbabago ng Constitution. At yun nga ang gusto na babaguhin at hahaba naman ang termino, tanggalin ang term limits. Tatanggalin ang term limits na pwede pa rin tumakbo si BBM. Yan po ang gagawin nila. So pasalamat tayo kay Bato. Pasalamat tayo kay Mau Aplaska. At ito ay napurnada ang kanilang mga balak, maitim na balak. At sino ang sa likod niyan? Ang nag-usap niyan doon sa Soler Hotel ay si Rason. Enrique Rason ang pinakamayaman. Kasama diyan siyempre mga tao ni BBM. Kasama diyan si Tito Soto. Biro mo kung hindi mo nakuha kay Tito Soto, magiging mahirap na ngayon ang ating bayan na magbabaguhin ng konstitusyon. Kasama ang ilang congressmen. At ito ay kinwento ng isa sa may nakonsensya doon kay Lito Banayo at sa 8 pang iba na mga taga-media. So hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. At magbabati na lang ako. Ayan, talagang bindalo talaga. Nelson Gatosang, Ems, at TY po, Doc. Tapos Ems, naku mga Pilipino, huwag kayong papayag. User, ginamit mo na Kang Saba. Ano pa yun? Vincent Lim. Atat na magiging busy si Soto. Kung natanggal si BP Sara ay magpapa-appoint si BBM ng busy at malamang si Soto ang kanyang i-appoint. Ganun nga sa tingin ko. What does that mean, guys? What does that mean? What does that mean? Yes. It mean anything. Ay, alam mo, yung apo ko, ha? Like and subscribe, guys. Yes, like and subscribe. Kinignan natin, si Edgar Nacion, basahin, scroll down, and let's read all of them. Bibat Galagala, si Horny, si Humi pala, Humi. Yes. Mayong hapon, Edgar Nacion, si Ems, so Humi, The Roadrunner. Good day, si Ems, si Humi, si Helen Baguio, Naimbag Malim, sino naman? Ang dilim po ng video nyo, attorney, ito maganda na ngayon, di ba? Helen Baguio, Jerry Gabriel, iba na takbo ng utak mo. Ay, bakit ang takbo ng utak ko para sa katarungan, Jerry Gabriel? Kung naniniwala ka sa iba, ibig sabihin kakampi ka ng demonyo na si Marcos. Ganun kasimple. Sydney, ganda ng kanta, watching from Sydney, Australia. Thank you. Grace, Mix Vlog. Attorney, ask ko, sa imo bago nga GCash number. Ito po, GCash number ko po ay 0917-300-7796. Maraming salamat. Iyan po. Kung makabigbigay kitulong, maraming salamat po. Tapos si RDTV. Solgen is one of the legal illiterate like Cayusa and Santa Maria. So RDTV, Solgen is nabasa na pala. Wilson, Nelson Gatosang, wow, Chief Justice Leonen Matalino. So Ems, dapat pala papasok ang isi sa kay Kung Milik Abante.
hindi siya binoto ng mga tao. Dapat ang kaso ng evidence ilahad sa ICC ay hanggang March 17, 2019. Cute ka daw. Cute daw si Bertinito. Brian Rodriguez. Wala sa is itong mga nagpapanggap na makabayad kuno, Sir Toto. Maka-ICC, bulok. Sila bulok din kasi sila kaya idol nila ng ICC. Booker, Dewitt, Gibo Teodoro, Pro Philippines. Tapos, Rene Mercurio, thanks God for protecting SP President Alan Cayetano. Another Senator, God bless you all. Sana po, ibalik niyo si Senator Marcolita. At Vincent Lim, sana walang maghudas Iscariote itong 13 na magiging magiting at matatapang na senador at hindi sila masisilaw sa pilak sa loob ng maleta. Vincent, sana walang, okay, nabasa ko na. Si Efren Guhilde, si Romel Bengson, ayaw na yata nila ng sovereign doctor, lumalabas na pirsahan ng galaw nila. So, J. Marmons, good evening, Angel Toto from Marvel. Bawat ka Marvel kagali, Marmons. Damo nga salamat, kabayong hapon. Mayong gabi. Spirulina Genesis, paano niluloko tama ang USG kahit hindi ako bugado, opinion mo bugok. Bubo ka pala, Spirulina Genesis eh. Romel Bengson, sana magiging makatarungan ng SC. Yung mga bayaran, Doc. Okay, sabi ni Vincent Lim, atat na maging busy si Soto. Olive the Junior, amen. Tapos sino pa? User, ginamit muna Kang Saba. Ano ba yun? Ibig sabihin. Nako mga Pilipino, huwag kayong papayag. Nelson Gatusang, Bendalo, Tapos si user, dilis na rin pala isang ito. Opo, didiis na po ako, hindi po dilis. Ang tatawag na dilis, ang ibig po sabihin niyan ay minamaliit mo po yung lahing Bisaya. Ibig sabihin po, ganun po yun ibig sabihin. So, kayo ay discriminator. Okay? Alam mo, pag tinatawag mo kami mga dilis, mga Bisaya, mga dilis, lalo kaming hindi kakampi sa inyo. Lalo kami magagalit. Beverly Ong, tsada ka mag-explain sir, madaling maintindihan. Salamat naman. Binay Yeltra, salamat po sa mga gandang paliwanag. Roland Catedrilla, kamag-anak ni Alex, kakasal ka na. Cyclite, Washington, wishing well, good evening, Dr. Toto. Tapos, yan ang GCash number ko 091730077796. Roland Catedrilla, good evening, Atty. Toto, laban lang tayo para sa bayan. Hermolo, good day po Doc, watching from Doha, Qatar. Maraming salamat po sa inyong lahat. At happy Sunday. Have a beautiful Sunday. Sunday morning, I got on the track. Hey, it's a beautiful day. Magsimba tayo lahat sa mga Katoliko, mga Kristiyano, at iba pa. Sa mga Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sino pa? Si Kent Parlo Payi, idol, tapos na ang laban sa Senado. Thanks po, cute ng apo nyo. Kay 3 araw, hayaan lang katuto. Sa Tagaluson kasi mga mapapanghi at mga naman. Herbolo, okay. Maraming salamat po sa lahat. Okay.